ay mangyayari. At lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. At pagpasok niya sa templo, ay nagsilapit sa kanya ang mga pangulong saserdote at ang matatanda sa bayan, samantalang siya'y nagtuturo at nangagsabi, "Sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? At sino ang sa iyo'y nagbigay ng kapamahalaang ito?" At sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, "Tatanungin ko rin naman kayo ng isang tanong, na kung inyong sasabihin sa akin, ay sasabihin ko naman sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. Ang bautismo ni Juan, saan baga nagmula? Sa langit o sa mga tao?" At kanilang pinagkatwiranan sa kanilang sarili na nagsasabi, "Kung sasabihin natin sa langit, sasabihin niya sa atin, bakit nga hindi ninyo siya pinaniwalaan? Datapwat, kung sasabihin sa mga tao, nangatatakot tayo sa karamihan sapagkat kinikilala ng lahat ng propeta si Juan." At sila'y nagsisagot kay Jesus at sinabi, "Hindi namin nalalaman." Kanyang sinabi naman sa kanila, "Hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. Datapwat ano sa akala ninyo? Isang taong may 2 anak at lumapit siya sa una at sinabi, 'Anak, pumaroon at gumawa ka ngayon sa ubasan.' At sinagot niya at sinabi, 'Ayaw ko.' Datapwat nagsisi siya pagkatapos at naparoon. At siya'y lumapit sa ikalawa at gayon din ang sinabi. At sumagot siya at sinabi, 'Ginoo, ako'y paroroon,' at hindi naparoon. Alin baga sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng kanyang ama?" Sinabi nila, "Ang una." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ang mga maniningil ng buwis at ang mga patutot ay nangauuna sa inyo ng pagpasok ng kaharian ng Diyos. Sapagkat naparito si Juan sa inyo sa daan ng katwiran at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Datapwat pinaniwalaan siya ng mga maniningil ng buwis at ng mga patutot. At kayo, sa pagkakita ninyo nito, ay hindi man kayo nangagsisi. Pagkatapos, upang kayo'y magsipaniwala sa Kanya." Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang tao na puno ng sambahayan na nagtanim ng isang ubasan at binakuran niya ng mga buhay na punong kahoy sa palibot at humukay roon ng isang pisaan ng ubas at nagtayo ng isang bantayan at ipinagkatiwala yaon sa mga magsasaka at napasa ibang lupain. At nang malapit na ang panahon ng pamumunga, ay sinugo ang kanyang mga alipin sa mga magsasaka upang tanggapin ang kanyang bunga. At pinaghawakan ng mga magsasaka ang kanyang mga alipin at hinampas nila ang isa at ang isa'y pinatay at ang isa'y binato. Muling sinugo niya ang ibang mga alipin na mahigit pa sa nangauna at ginawa rin sa kanila ang gayon ding paraan. Datapwat pagkatapos ay sinugo niya sa kanila ang kanyang anak na lalaki na nagsasabi, "Igagalang nila ang aking anak." Datapwat nang makita ng mga magsasaka ang anak, ay nangag-usapan sila, "Ito ang tagapagmana. Hali kayo, siya'y ating patayin at kunin natin ang kanyang mana." At siya'y hinawakan nila at itinaboy siya sa ubasan at pinatay siya. Pagdating nga ng Panginoon ng ubasan, ano kaya ang gagawin sa mga magsasakang yaon? Sinabi nila sa kanya, "Pupuksaing walang awa ang mga tampalasang yaon at ibibigay ang ubasan sa mga ibang magsasaka na sa kanya'y mga bibigay ng mga bunga sa kanilang kapanahunan." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan ang batong itinakwil ng nangagtatayo ng gusali ang siya ring ginawang pangulo sa panulok?
Ito'y mula sa Panginoon, at ito'y kagilagilalas sa harap ng ating mga mata. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. At ang mahulog sa ibabaw ng batong ito ay madudurog, datapwat sino mang kanyang malagpakan ay pangangalating gaya ng alabok. At nang marinig ng mga pangulong saserdote at ng mga Fariseo ang kanyang mga talinhaga, ay kanilang napaghalata na sila ang kanyang pinagsasalitaan. At nang sila'y nagsisihanap ng paraang siya'y mahuli, ay nangatakot sila sa karamihan sapagkat ipinalalagay nito na siya'y propeta.